Ngayon, mga kapatid, na hindi na siya kongresista, ang tanong, uuwi ba siya? Hindi pa rin. Sabi ni DOJ Secretary, di ba, Crispin Remulla. Okay. Mukhang hindi na uuwi. Mukhang hindi na mukhang uuwi. hindi na. Mukha naman, ako din, yun ang tingin ko. Ikaw ba, tingin mo, uuwi pa? Kung makakahanap ng bansa na pwedeng tumanggap sa kanya for asylum, halimbawa, Pero sigurado nangangako hindi siya na na uuwi. haharapin daw niya, di ba? Yun ang Sige. paulit-ulit Okay. niyang sinasabi. Sabi Sige. niya nung una, yung una siya naglabas ng statement, haharapin ko lahat ng akusasyon sa akin sa tamang forum. Yun ang sabi niya. Kailan kaya yun? Kung tamang forum, kailan Sige. yan? Kailan din ang tamang panahon para dyan? Alright, so meron siyang sulat po mga kapatid at received ito kahapon ng tanggapan po ni Speaker. Okay, meron lang po dito, bago po itong punto na gusto kong balikan lamang, may portion dito doon sa kanyang doon sa kanyang denial. Yes. Anong sinasabi niya rito? Sabi po ng liham ni dating Yung part, Congressman part of the Zaldico, letter. I deny that my family and I indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in the eye of the public. Our lifestyles have not changed from before I became a public official up to now. My wife and children keep away from the media, and they certainly do not display what we own to the public. While I do have postings through media, these are focused on the various projects of the Ako Bicol Party List. My family and I do not also live beyond our means. Okay. So sabi niya, ano daw ho mga kapatid, hindi daw po extravagant. At alam niyo, hindi ho masyadong hindi maluho ang kanilang pamumuhay. Sila po'y namumuhay lamang hango sa kanilang kakayahan, yung kanilang pamumuhay sa kanila pong kinikita. So dito, paano mo ito madidibate? Paano mo siya mapapabulaanan? Dito na po papasok yung issue ng SALN. Yan ang sinasabi namin kay Congressman, itong chairman ng committee itong si Jonathan Clement Abalos, ng amin siya makapanayam. Opo, na siya ba mismo bilang committee chairman ng Committee on Ethics ay willing isa publiko ang kanyang SALN. Nung una, sabi niya po sa ating pong programa, oo daw, di ba? Yes, opo, wala akong problema yon. Opo, yes po, opo. Pero pagkatapos ng panayam, tumawag, sabi, hindi pa pwede. For so many reasons, ginagalang naman natin yan, Congressman. Pero yun nga dito at dito, paano mo naman malalaman that they are living within their means kung wala kang hawak ng SALN? Kasi sa SALN, dapat nakadeklara lahat ng iyong ari-arian. Yun bang penthouse na sinasabi pinaghahatiran ng mali-maletang pera, yun ho ba ay kanino nakapangalan? Kasi kung doon ka din nakikita nakatira, maaring sa ibang tao nakapangalan yun. Pero at the end of the day nga, mga kapatid, dyan na po papasok yung SALN. Yung sinasabing bahay daw sa Paris. At eto pa, yung binabanggit po dito, maging ni DPWH Secretary Vince Dizon, na mga lumawak po na ari-arian para doon sa kanila pong sinasabing airline, Misibis Air. Ang total po nito mga kapatid ay 4.29 billion pesos. Ito pong mga binili na iba't ibang mga helicopter po at mga jet. Kailan ito na-acquire? Ito ho ba ay kung siya, ang kanyang pamilya ay stakeholder po dito sa Misibis Aviation, ito ba'y nakadeklara sa kanyang SALN? Diyan na po papasok yan, girl, itong ating panawagan kung totoo na gusto pong ibalik ng Kongreso sa pangkalahatan, Lower House and the Upper Chamber, ang tiwala ng publiko. After all, public, di ba? Public office is a public trust. Kung gustong ibalik, di tayo magsimula. Ilabas ninyo ang mga SALN ninyo. Nang magkaalaman tayo kung tama ba yung pamumuhay mo na nagmamaneho ka ng mamahaling auto, pagkarami-rami mong mga, di ba,
pinopost sa iyong mga kung ano-anong mga tawag dyan. Social media accounts. Okay, at pinapangalanda ka mo na kaya mong gumasta ng pagkarami-raming pera. And then, kung ano ba deklarado mong yaman. Doon po yun eh. So, dito po sa puntong ito, para po kay ex-Congressman Saldico, okay, my family and I do not also live beyond our means. So, dito po, baka pwedeng isa publiko ang kanyang salin. Pwede pa ba? Na ngayon din na siya congressman? O maaari siya mag-declare na, hindi, paglabag yan sa aking privacy. You know what I'm saying? I know what you're saying. Oo nga, magandang tanong yun ngayon na hindi na siya kongresista. Pwede pa ba maisa publiko ngayon? Kasi hindi na ako ngayon pa na wala na sa kanyang jurisdiction ng Kamara, ngayon kapag uuwi, sana nga po. Pero yun nga din pong ating katanungan, kailan siya mauobligang umuwi? Meron pong 3 kaparaanan paano po makakansila o anong dahilan para makansila ang pasaporte ng isang Pilipino. Kasi ang pinakamabilis po dito talaga ay kansilahin yung kanyang passport. Pero hindi po yan maaaring gawin nang hindi na naman po dadaan sa due process. Okay, unang kaparaanan, kapag po yung pong passport holder ay convicted po ng isang criminal offense. And when you say convicted, ito most likely ay with finality na naman. Pangalawa, upon a finding by the secretary or his authorized representative or consular officer that a passport was secured through fraud or misrepresentation, parang si Alice Goo. Hindi ho ba? Pero si Alice Goo, hello, hindi ganun kabilis, di ba? Tama? Opo, hindi ganun. Ang tagal. Ang dami pong dinadaan ng proseso para mapawalang visa yung kanyang pinagmulan po ng kanyang passport, birth certificate, right? At pangatlo, eto. Upon lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Mga kapatid, lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Parang lumalabas dito, hold departure order ito. Pero yung cancellation po ng passport, mga kapatid, kinakailangan pa po, kinakailangan pa po ng pag-conviction ng isa pong passport holder. Okay? Ngayon, mga kapatid, no? Ang ating po dito ngayong punto is kung talagang gusto ho ninyong pauwiin si Saldico, maliban doon sa blue notice para malaman kung saan siya naglalagi, ano po ang pinakamainam dito para maramdaman natin yung pagpupursige ng pamahalaang Marcos? Di lakarin nyo na, meaning idaan nyo na sa legal process itong kanyang pasaporte. Kasi kung gugustuhin siguro, magagawa ng kaparaanan. Ano? Ba't ka nananahimik dyan? Parang nag-iisip ka, kinakabahan ako sa iyo. Hindi, nung binanggit mo kasi yung mga rason o yung mga reasons nga na po pwedeng makansela ang pasaporte ng isang tao. Parang nahanap ko kung pwede, parang hindi yata eh. Kasi nga, hindi pa naman siya convicted ng criminal offense. Sinampahan pa lang po at sasampahan pa ng ibang mga kaukulang kaso. So ano po pwedeng gawin ngayon ng gobyerno para talagang mapilitan siyang mapauwi? Kasi makukumpara to sa ibang mga tao na mabilis na, hindi man mabilis, pero talagang napauwi, napabalik dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang yung kay Arnie Teves. Oo, hindi ba? Napabalik nila yan dito. Sige. Opo. So ito ngayon, gaano kabilis nila mapapabalik at anong po pwedeng paraan ang pwede nilang gawin kung hindi pa nga siya nako-convict ng criminal offense? Okay, sige po. So mga kapatid, ito ho yung ating mga pag-uusapan na issue mamaya. Hindi pa ho tayo tapos po.